Praise the Lord, ye hands, adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong paksa na pag-uusapan sa araw na ito, schedule for November 26, 2023, ay pinamakitan kong physical exercise, an act of worship to God. Ang ehersisyo ay isang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. At ang ating teksto po ay mababasa natin sa Romans chapter 12, verse 1. Bago natin basahin ang ating mga teksto sa wikang Ingles at Pilipino, we'd like to greet everybody, our greetings from Baguio City, Philippines, lalo na sa ating mga radio listeners here in Baguio, Benguet, La Union, Pangasinan, and of course, maabot pa tayo sa Abra. We'd like to greet, of course, our co-sponsor, rather main sponsor, ang World Radio International sa White Sparrow Road, Church of Christ. Greetings to Brother Robert Abels and Sister Beverly Henry Dobbs. Of course, ang ating mga partners sa Christian World Ministry, Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and Deborah Quinones Marcos. Sa ating paring mga donors, sponsors, and partners sa pangangaral ng salita ng Diyos, we'd like to acknowledge, of course, Brother Rico G. Canlas of San Fernando City in Pampanga, Brother June and Sister Dina Ibita Kaugiran of Metro Manila Congregation, at sa lahat ng mga kapatiran natin sa buong mundo na tumutulong in one way or another sa pangangaral ng Ebanghelyo through the radio and of course through sa YouTube channel. We'd like to greet special greeting sa Mindanao, Brother Primo Rivera, diyan po sa Visayas, sa Capiz area, Brother Nards Tuanyo, Bibing Tuanyo, ang kanyang wife, Grace Tuanyo sa Jeddah, Jonathan Sareno, Henry Katig sa Jeddah Church of Christ, and of course, other places in the whole Philippines, pati Pangasinan, La Union, Nueva Ecija, pati na rin po sa ating mga kapatiran dyan sa San Fernando City, Pampanga, lalo na kay Brother Efren Soros, Sister Merly Pineda, BG Pineda, Sister Lorna Salta Macapagal, of course, Sister Yolanda Salta Calma, our Brother Urbano, and the young people over there dyan sa San Fernando City Church in Pampanga. Maganda po ang kanilang kapilya dyan sa Jamesville Love Division, dyan po sa Dolores Barangay. Narito na po ang ating pagbabasa sa Romans chapter 12 verse 1 ng ating pong teksto. Sabi ni Apostle Paul, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Romans chapter 12 verse 1 using the New International Version. Sa wikang Pilipino po ang ating translation, Magandang Balita, Biblia. Ganito ang sinasaan ng Roma Kapitulo 12, talatang 1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako ay nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So yun po ang ating mapagbabasa sa ating teksto sa English at sa Pilipino sa ating paksa na pinamakitan kong physical exercise, an act of worship to God. Ang ehersisyo, isa pong pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Ito po ay
isang katanungan. Sabi nila, bakit? Paano nangyari na yung pag-ehersisyo ay pwede maging pamamaraan ng pagsamba sa Diyos? So pag-aralan po natin ito mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong leksyon sa umagang ito. Not too many are aware that physical exercise can be a form of worshiping God. So hindi po maraming tao ang nakakaalam ng ehersisyo pala, physical exercise of course, ay maaring isang forma o isang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Fitness is not just going to the gym or running, but it is a subset of joyful movements by grace and therefore an act of following Jesus for joy. So ito po ay, sabi nila, yung exercise ay hindi lang po yung pagtakbo, pagpunta sa gym. Kung hindi isa pong itong bahagi o parte ng mga paggalaw sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So in other words, it can also be a way of following Jesus for joy. Isang uri ng pagsunod kay Kristo na masaya ka. Yun po ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. So, how can physical exercise be an act of worship to God? Sa mong katanungan. Malalaman natin ang katotohanan sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Juan 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." So we'll answer the question, how can physical exercise become an act of worship to God? Paano po na ang ehersisyo ay pwedeng ma-consider na isang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos? So pag-aaral po natin yan sa bakang ito sa 4 na bahagi ng ating leksyon. Number 1, the God-designed physical body of man. Ang ating pong physical na katawan ay dinisenyo ng Panginoon. Ang Panginoon Diyos po ang nagplano kung anong pamamaraan ang kanyang gagawin sa ating katawan. Number 2, how can exercise be an act of worship to God? So paano po na ang ehersisyo ay pwedeng isang uri ng pagsamba sa Diyos? Number 3, the benefits of physical exercise. Ano po ang mga benepisyo ng physical exercise, yung pag-ehersisyo? Ano po, may benepisyo ba yan? Hindi lang physical, kundi probably spiritual and other ways of values. And number 4, the wrong purposes of physical exercise. Mayroon din po hindi magandang dahilan na pag-ehersisyo. So pag-aaralan din po natin yan sa ating leksyon sa umagang ito. Now let's go to our discussion, brothers and sisters. Number 1, the idea that God designed the physical body of man. Idinisenyo ng Panginoon Diyos ang katawan ng tao. Nang nilikha ng Diyos, nang nilalang ng Diyos ang tao, ito po ay may disenyo. May mga tinatawag na pattern. Now, sabi ni King David, the psalmist David said in the book of Psalms, chapter 139, verse 14, I am fearfully and wonderfully made. Fearfully and wonderfully made. Ang ibig sabihin, yung fearful dito, may kasamang respeto. It's a reverential fear. Ako ay ginawa ng Diyos, sabi niya, at kahanga-hanga ang paggawa sa akin ng Panginoon. Sabi ni King David o the psalmist David in Psalms chapter 139, verse 14. Now we read from the book of Genesis, brothers and sisters, we learn that man was made in the image and in the likeness of God. So sabi ng Genesis, Kapitulo 1, talatang 26 at 27, tayo ay ginawa sa larawan at kawangis ng Diyos. So dalawa po yun, in the likeness and in the image of God. So mayroon pong emphasis yun sa wikang Ingles, image and the likeness. Sa Tagalog, sa larawan at kawangis ng Diyos. Bakit tayo kalarawan ng Diyos? Sa lahat ng nilalang ng Panginoon Diyos sa buong sanlibutan, mga hayop, mga ibon, mga gumagapang na mga bagay, mga tanim, at mga punong kahoy, pati naman sa kalangitan, may ginawa din ang Panginoon Diyos, yung mga anghel. So sabi ng Panginoon, let us make man in our image according to Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Bakit? Why is man so in the image of God, in the likeness of God? Well, sabi ng Panginoon,
Man has dominion over all the creation of the earth. Let him rule over the fish of the sea, birds of the air, and all creeping things on earth. So lahat ng mga ginawa ng Diyos, dapat ang namumuno ay ang tao. At sino of course ang taong unang tao? Si Adan. Kasama niya ang kanyang asawang si Eva. Ano pa? Man has also the power of speech and the power to make things. Sa lahat ng ginawa ng Panginoon Diyos, ang tao lang po ang nakakapagsalita ng may tinatawag na sense, may katuturan, may kahulugan, may kaimportansya ang mga sinasabi ng tao. Nag-iisip siya. And then also, man also has the power to create or make things. Ang tao raw ay may kapangyarihan din gumawa ng mga bagay. Kaya nga marami tayong discoveries, marami tayong inventions, katulad ng eroplano, katulad ng barko. Paano yung mababagat na barko lulutang sa tubig? Paano yung eroplanong napakibigat? Pwedeng lumipad. So yun po yung mga halimbawa lamang ng kapangyarihan ng tao na binigay ng Diyos na gumawa ng mga bagay. Unlike animals, man has a soul and spirit. Hindi pa katulad ng mga hayop, ang tao po ay may kaluluwa at mayroong espiritu. Ano po yung kaluluwa? Yung kaluluwa po yun yung consciousness. Yun yung inner man. The spirit is the life. Doon sa Genesis sinabi, and God breathed into man's nostrils and he became a living soul or a living being. So in other words, yung physical na katawan, mabubuhay lamang siya kung nandoon yung espiritu, the breath of life, and the person living in that physical body na may pag-iisip, may pagmamahal, yun po yung kaluluwa ng tao. Tinatawag nilang suci. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, sabi ni Apostle Paul doon, may the Lord preserve your body, soul, and spirit. Tatlo po yun, ano? So yung soul, sa Griego, suce, yung katawan, soma, at of course yung espiritu, yun ang pneuma. So iba-iba pong Greek terms ang ginamit doon ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 5:23 to make a distinction that man is a three-part being. Ang tao po, ang komposisyon niya, ang buong katawan niya ay tatlo. Pisikal na katawan, may espiritu siya, at mayroong kaluluwa. In fact, in the book of Hebrews, chapter 4, verse 12, sabi ng writer ng Hebrews, the Word of God is powerful and active, piercing even to the dividing of the soul and spirit. Ang salita raw ng Diyos ay napakapangyarihan at pwedeng pumasok sa pagitan ng kaluluwa at ng espiritu. So in other words, mayroong kaluluwa, mayroong espiritu. Kasi yung salita ng Diyos, pwedeng pumasok sa pagitan ng kaluluwa at ng espiritu ayon sa Hebrew 4:12. Man's physical body is unique, wonderfully made, a magnificent gift from God. So yung katawan ng tao po ay kakaiba. Sapagkat ito ay ginawa ng Diyos kamangha-mangha at masasabi nating isang kaloob ng Diyos sa tao, sa buong sangkatauhan. Kasi siya po ang dapat na maging hari dito sa mundong ito na ginawa ng Diyos kung hindi lang siya natukso at nagkasala. Kaya yung kingship na yon, yung pagdodominyo na yon ay nawala sa tao at napunta po sa tumukso kay Satanas. Or rather, tumukso sa tao. At yun po ay ang Lucifer. Dating anghel, tawag sa kanya Lucifer. And then later on, he was called Satan or Diablo. Now, let us find out how man's physical body is unique. Example lang po ito mga kapatid at mga kaibigan. There are so many parts that we can mention. But for our study only, tatlo lang po ang babagitin ko. For example, the brain is the center of a complex computer system much greater than anything built by man. So yung isip po ng tao, mas matindi pa yan sa pinakamagaling na computer. Kasi nga, ang computer ginawa ng tao yan. So ibig sabihin, mas matindi pa ang utak ng tao sa anumang pinakamatinding computer na ginawa o nilalang ng tao. So that's just one proof that man is definitely, uniquely, wonderfully, magnificently made by God. Number 2, example pa natin, yung ating mga mata.
The eyes connected to the brain by nerves and muscles can form a three-dimension image. So, tingnan mo yung mata natin. Simple lang sabi nila. Pero ito po ay konektado sa ating utak, pamamagitan ng mga ugat at saka mga muscles. At sa pagtingin mo, of course, kung titingnan mo, baliktad yung lens, no? Pero kung titingnan mo, ang mata po ay nakakapag-form ng three-dimension image. Ano pong ibig sabihin ng three-dimension? Hindi lang po yung harap, pati yung side at saka yung left and right side, pati yung harap. So, yun ang tinatawag nilang three-dimension. Number 3, the heart is a muscular pump forcing blood through thousands of miles of blood vessels. Ito pong ating puso. Isa po siyang pump o bomba na nagpapump po ng dugo at ito ay umiikot sa buong katawan ng tao sa pamamagitan po ng mga ugat. Napaka-complicated po niyan, mga kapatid at mga kaibigan. So, ibig sabihin, only God can form such a physical, unique, wonderfully made, and magnificent God, magnificent gift of God. So, ang ibig sabihin, tama po yung sinabi ni Apostle Paul kanina, present your bodies as a living sacrifice. Mamaya po, pag-uusapan pa natin yan. Number 2, next question that we will be answering is, how can physical exercise become an act of worship to God? Paano pa ang ehersisyo ay pwedeng ma-consider, pwedeng maituring na isang paraan ng pagsamba sa Diyos? For example, number 1, worship is an activity of the heart, and when exercise is focused on our relationship with God, it becomes an act of worship itself. Ulitin ko po. Anong ibig sabihin din sinabi ko dyan? Ang pagsamba po ay isang gawain ng ating puso at isip. Subalit, ang pag-ehersisyo, kung ito ay ginagawa natin kasama ang ating pag-iisip, kasama ang ating puso, na isang pamamaraan ng relationship with God, with our God, it becomes therefore an act of worship itself. Kasi inaalagaan natin yung ating katawan para patuloy tayo na makapagsimba at makapaglingkod sa Panginoon at na rin sa sangkatauhan. God does not focus on outward appearance, but surely He does care about our hearts. Of course, hindi tumitingin ang Panginoon Diyos sa physical lamang na katawan o physical na kaanyuhan ng tao. Kasi sabi niya, God sees the heart. Of course, He cares about the people, pero ang tinitingnan ng Panginoon, mas tinitingnan niya yung puso. Not necessarily the physical image of man. So God does not focus on the outward appearance, but surely He does care about our heart. So dahil tinitingnan ng Panginoon Diyos ang ating puso, ang ating pag-ibig, ang ating pag-iisip, saan ba located ang ating puso at ating pag-iisip? Dito sa physical na katawan. So para mag-aayos ang ating pag-iisip, maayos ang ating mga puso, para makapagsamba, makapagmahal tayo sa Panginoon, dapat naroon ang puso nito at pag-iisip na ito, utak na ito, doon sa pisikal na katawan na healthy, malusog, at walang sakit. Now, using our weight loss journey through exercise as a way to become living sacrifices for God. Romans chapter 12 verse 1. Paliwanag ko po yan, mga kaibigan at mga kapatid. So yung iba, gusto lang nilang gumanda ang kanilang physical na katawan, matanggal yung mga hindi dapat nandun sa katawan, yung medyo matataba, gaganda yung kanilang forma. So, ito po ay isang pamamaraan ng living sacrifices to God na binasa natin kanina doon sa Romans 12:1. Sabi ni Pastor Paul, offer your physical bodies as a living sacrifice. Paano mo ginagawa ang iyong physical na katawan na living sacrifice? Ibig sabihin ng sacrifice, dedication to God. At kung ginawa mo ang physical na katawan mo as a living sacrifice, nandoon po yung pagdisiplina sa katawan. Disiplina sa ating katawan upang patuloy tayo na maging malusog at makapaglingkod at makapagsamba sa Diyos. So yun po yung connection ng physical na katawan, ng physical na exercise sa ating paglilikod sa ating Panginoon. Ayon sa kay Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1. Make your bodies as a living sacrifice. Paano mo ginagawa yun? Siyempre, hindi mo aabusuhin yung katawan mo. You will discipline your physical body
so that you become healthy and you can continue serving God, and you can also continue loving God, and you can also continue serving your fellow man. Yun po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa Romans 12 verse 1. Now, there are ways exercise can glorify God. Magbigay po na tayo ng halimbawa. Paano po specifically, na ang exercise can glorify God? Number 1, it fosters gratitude for legs, heart, and lungs. In other words, pag healthy ka, malusog ka, papasalamat ka sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa health ko. Kasi kung hindi ako healthy, hindi ako makapagpatuloy na kapaglingkod sa inyo. So because of our good body, legs, heart, and lungs, dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. So when you give thanks to God, that is a form of worship to God. Number 2, jogging or walking does good things to the brain and to the body. Pag naglakad ka at tumakbo ka, gaganda yung physical na kondisyon mo. At kung maganda ang physical na kondisyon, patuloy ka rin makapagsamba, makapaglingkod sa Panginoon, at pwede mo ring tulungan ang mga kapatiran sapagkat ikaw ay malusog. At pwede kang pumunta sa iba't ibang lugar para tumulong sa iyong kapwa-tao, lalong-lalo na sa iyong mga kapwa-Kristiyano. Use it as a form of service to others. In other words, katulad ng ginawa ng Good Samaritan. Ano bang ginawa ng Good Samaritan? Actually, mga Samaritano, they were people despised by the Jews. But there was a Good Samaritan doing good to Jewish people who did not like him. So ganun din po. Mayroong mga tao sa mundo, ayaw nila ng Kristiyano. So when you walk around, do good, service to others as a Christian, how can you do that if you are not healthy? How can you do that when you do not exercise? Hindi mo magagawa yan kung hindi ka healthy, kung hindi ka malusog, hindi ka pwede mag-travel, hindi ka pwede maglakad. So in other words, may connection po ang physical health, physical exercise sa ating serbisyo sa ating Panginoon Diyos. Use it in sharing the gospel to someone else. Yun po yung sinasabi ko kanina. Paano ka makapangaral kung hindi ka makapaglakad, hindi ka makapagsalita? Ganun po yan at hindi ka rin makapag-isip. So, lahat po yung konektado sa physical health and physical exercise. And last, it can redound to make God look great. Anong ibig sabihin po yan? Matthew 5:16, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify God in heaven. So pag gumawa tayo ng kabutihan, healthy tayo, malusog tayo, gumagawa tayo ng kabutihan, pinapailaw natin ang ating pagiging Kristiyano sa mundo. Ano ang sasabihin ng tao? By the good works that we do, because you're a Christian, they will not glorify you, they will glorify God. So isa pong uri ng pagsamba, hindi lamang tayo, kundi pati na rin ang mga nakakakita ng kabutihan na ginawa natin sa pamamagitan ng ating physical health, sa ating physical na paglilingkod, dahil tayo ay malusog na mga Kristiyano. Well, the Apostle Paul said also in the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Sabi ni Apostle Pablo, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Ano sabi ni Apostle Pablo? Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan, physical na katawan, ay templo ng Espiritu Santo? Diyan nananahanan ng Espiritu Santo. The gift of the Holy Spirit is the indwelling of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19 and 20. So sabi ni Pablo, ang Espiritu Santo ay nananahanan sa inyo. Nagaling ito sa Diyos, hindi nyo na sarili ang inyong physical na katawan. Ito ay pag-aari na ng Panginoon sapagkat binili kayo ng dugo ni Kristo. Kaya't luwalhalatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. What does that mean? Brothers and sisters, it means that we have to take care of our physical body. Dapat healthy tayo na upang patuloy na maglilingkod at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Number 3, what are the spiritual benefits of physical exercise? Patuloy po tayo sa ating discussion. Mayroon bang spiritual na benepisyo ang ehersisyo? Alright, pag-usapan po natin. Number 1,
Bodily exercise profits little, but godliness is profitable unto all things, having the promise of the life that now is and which is to come. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Ano ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? Ang physical daw na exercise, kung ihahambing mo sa spiritual exercise, maliit lang ang idudulot ng physical na exercise sa ating spirituality. Hindi ito maglalapit directly sa ating Panginoon Diyos. Kung hindi sabi niya ang godliness, kung godly tayo, banal tayo, patuloy tayo nagsasamba sa Panginoon, gumagawa sa kanyang mga kabutihan, ang reward po noon, ang gantimpala mo noon ay promise of life eternal na darating sa atin kapag tayo nasa kalangitan na. Wala na tayo sa mundong ito. Pero saan po nagsisimula ang godliness? Sabi ni Apostol Pablo, you cannot be continuing godly, na maging banal ka, dedicated sa Panginoon, kung ikaw po ay hindi healthy, kung hindi ikaw malusog, kung hindi ka pwedeng magsalita, magsamba, hindi ka pwedeng makapag-isip. So nagsisimula pa rin po yan sa physical na exercise, sabi ni Apostol Pablo. In other words, what I'm trying to say, brothers and sisters, physical exercise is not profitable unless it leads to godliness. Ang physical na ehersisyo ay hindi po makabuluhan kung ito po ay hindi naghatid o tumutungo, pumupunta sa pagiging banal natin sa pagsamba sa Panginoon. So hindi po siya importante at hindi po siya mahalaga kung ang patungo lamang ng yun, ang patutunguhan niya lamang ay hanggang dito lang sa mundo. But if it's leading to your glorifying God, in other words, it becomes profitable. Ano pa? Physical exercise must be used for a spiritual purpose. Bakit ka tumatakbo? Bakit ka nagiging healthy at malusog? Because you want to continue serving God. You want to continue preaching the gospel. You want to continue serving your fellow men as a Christian. So, yun po ang importansya ng physical exercise. Spiritual. Number 2, physical exercise can benefit us spiritually when we use it for spiritual reflection. Habang tumatakbo ka, nag-iisip ka, nagme-meditate ka, pwedeng mag-memorize ka ng bersikulo, kapitulo. It is also used as a foundation for healthy lifestyle. Siyempre, natututo tayo, nagbabasa tayo. Paano ba yung magiging healthy? Siyempre, magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Mayroon pong mga sinasabi sa Biblia, o anong gagawin mo, ano kakainin mo. So, mayroon po yan sa Old Testament, especially kung ano kakainin, kung ano yung mga health tips, etc. Nandoon po yan sa Old Testament. Of course, mayroon din sa New Testament. But what I'm trying to say, physical exercise, mayroon pong spiritual benefits siya sa Kristiyano. Ano pa sabi ni Apostle Paul? 1 Corinthians chapter 9, verse 26 and 27. Sabi ni Pablo, sa wikang Ingles, I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I pummel my body and subdue it, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. 1 Corinthians 9:26. Ano ibig sabihin ni Apostol Pablo? Sabi niya, pag ako'y tumatakbo, siyempre may dahilan. May katuturan. Hindi ako sumusuntok sa hangin. Ang ibig sabihin, shadow boxing po yun. Kundi sabi niya, dinidisiplina ako ang aking katawan. Hindi lamang yun, disiplina, kundi ang purpose ng pagdidisiplina niya ay para patuloy niya na maipangaral ang Ebanghelyo at patuloy siyang maging malusog, maganda ang kanyang pag-iisip, maganda niyang katawan, at sa ganyan, maaari siyang maging qualified na pumasok sa kaharian ng Diyos doon sa kalangitan. In other words, what he's trying to say, physical exercise leads also to spiritual exercise, spiritual benefits, and eventually, it will lead to life eternal in heaven. So may connection po yung sinasabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 9:26 and 27. Physical exercise, therefore, brothers and sisters, must have a higher goal. Preaching, which is physically demanding, must lead to spiritual reward. Alam nyo ba ang pangangaral ng salita ng Diyos? Hindi po basta-basta. Kailangan healthy ka, marunong ka mag-isip, marunong ka magsalita, marunong ka magpaliwanag. And of course, it is demanding. Mag-prepare ka, mag-aaral ka.
And not only for physical reason, but ang purpose po niyan, may pangaral natin ng salita ng Diyos, mabigyan ng kapurihan ng Diyos, at makapagdala tayo ng mga kaluluwa doon sa kalangitan. Yun po yung spiritual reward. Number 4, and the last. Physical and spiritual health are interconnected with each other. Pag sinabi mong physical, spiritual na kalusugan, konektado po yan mga kapatid at mga kaibigan. People who are spiritually well also enjoy better physical health. Kapag ikaw ay spiritual, malapit ka sa Panginoon Diyos, i-maintain mo yung physical na katawan mo kasi gusto mong patuloy ka na makapaglingkod sa Panginoon, patuloy ka na makapagsamba sa Kanya, at patuloy ka rin makapaglingkod sa iyong kapwa-tao, lalo na sa kapwa mo Kristiyano. For they have learned how to manage stress and anxiety more effectively. Ano sabi ni Kristo? You shall not be anxious about life, what you shall eat, what you shall wear, and where will you live. Paano mo makukontrol yung anxiety mo, yung stress mo, kung hindi ka healthy? So you have to maintain your physical health para hindi ka masyadong ma-stress, masyadong mag-worry, masyadong mag-doubt. All of these need physical health, brothers and sisters. Now let's go to the last part of our lesson. There are also wrong purposes of physical exercise. Mga maling rason o dahilan kung bakit nag-ehersisyo ang mga tao. Ito po hindi naman aplikado sa lahat. To some only. Number 1, such regulations have an appearance of wisdom, self-imposed worship, false humility, and harsh treatment of the body. Colossians chapter 2 verse 20. Sabi ni Apostol Pablo sa Colosas 2:23. Sabi niya, mayroong mga tao na gumagawa ng mga pamamaraan para sabihin na sila ay matalino, na sila ay sumasamba sa Panginoon, na sobra silang mapagpakumbaba. Pati na rin yung kanilang physical na katawan ay pinahihirapan nila. Hindi na physical exercise, pinahihirapan nila yung kasawa nila. Nagpa-fasting sila, hindi sila kumakain, hindi sila probably natutulog, etc. So in other words, a sort of a punishment. So sa kanila, exercise pa rin yun, discipline ng katawan, pero nasobrahan. Sabi ni Apostol Pablo dito sa Colosas 2:23. Paul was referring to ascetic living and harsh treatment of the body. Meron pa kasi mga filosofiya nung panahon ni Apostol Pablo na sa kanilang pag-iisip, malalapit ka sa Panginoon Diyos kung ang iyong physical na katawan ay iyong wag mong masyadong pakainin ng masasarap na pagkain, wag ka kumain ng marami. In other words, slim ka o minsan magugutom ka. Yun po ang kanilang pagtingin ng pamamaraan ng mas malapit sa Panginoon Diyos. And of course, how do they do this? They do through fasting and avoiding certain foods. So yun sinasabi ko kanina, hindi sila kumakain. Umiiwas sila sa mga karne. Puro lang prutas at puro lang gulay. Of course, there's nothing wrong with that. Pero kung puro lang yun, it's a kind of punishment. So hindi na po exercise. Punishment na po sa katawan. Parusa na sa kanilang katawan. Merong gumagawa ng yan pag Semana Santa. Nagpapapako pa sila sa cross. So this was a major component of Gnosticism, an earthly heresy that plagued the New Testament church. So ito pong isang uri ng maling pagtuturo. The Gnostics, tawag sa kanila Gnostics. Gnosis from the Greek word gnosis means knowledge. Ang ibig sabihin, sabi nila, mas magagaling sila, mas matalino sila, may secret knowledge sila na natanggap sa Panginoon. So, komplikado ang kanilang mga filosofiya. They talk about mysticism, sarang mga mysterious, mahiwaga na pamamaraan para lalo daw mapalapit sa Panginoon. And they thought that the physical world was entirely evil, so that all physical pleasures must be eliminated. So, ang pagtuturo nila, lahat po na physical na bagay sa mundo, lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, lahat po na pampaganda ng katawan, pampaganda ng itsura, pampalakas ng katawan. Sa kanila, hindi po pwede yun. Sabi nila, the more you deny yourself, your body, with all the pleasures of the world, sabi nila, mas malalapit ka sa Panginoong Diyos.
Alright, so ito po. In other words, what I'm trying to say here, brothers and sisters, these attempts at denying the flesh through human effort don't actually stop sinful desires. So itong mga pamamaraan na ginagawa nila, hindi po naman humahantong sa ibig sabihin na banal na santo na sila. Denying the flesh through human efforts, hindi nila pinapakain yung kanilang mga pisikal na katawan, sa akala nila, lalo silang magiging banal. Pero sa totoo, nagkakasala pa rin sila sa isip. Probably sa salita. Because anong sabi ng Biblia? All have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala. At pag sinabi mong wala kasalanan, you make God a liar. And you say that you are no sin, you make God a liar, or also you make yourself a liar also. Okay, exercise can become an idol also in the following. Ang ibang tao, ang tingin nila sa ehersisyo parang isang idolo. So isa pong uri ng Diyos na sinasamba nila. Bakit? When it is about physical perfection or achieving standards of beauty only. So hindi ba maraming tao papalaki ng katawan? Puro maskulo. So kung yun lang ang dahilan para gumanda ang katawan nila at wala silang inisip tungkol sa pagsilbi sa Panginoon Diyos, it becomes an idol. When it is about control of self to become powerful, to trust in himself. So may mga tao, exercise sila, palakas ng palakas. Bakit? Bakit may pakalaban? Talo agad. So walang iniisip sila na service to the Lord doon. So it becomes an idol also. Number 3, when it is about punishment, pushing your bodies, denying them of food, and overstretching them. So kung gusto mo talaga, gagandang katawan mo, yun lang. It becomes your idol in that particular way. And the last, when it becomes our master, compelling us without rest, denying relationship, investing too much body and exercise, it becomes an idol. So pag ito'y ginawa nating siya ang ating Panginoon, hindi na tayo nagpapahinga. Kinakalimutan natin yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan. We invest too much money to make us healthy, to make us magandang mga pisikal na katawan. It becomes therefore an idol. So yun po yung ating discussion sa ating subject. Physical exercise can be an act of worship to God. Sa ating po magtatapos mga kaibigan at mga kapatid. Pwede po kayo magtanong, pwede kayo mag-comments sa section ng ating YouTube channel. And of course, sabi ko nga pwede pa rin ipadala yung outline to sa inyo kung meron kayong email outline or email address. Now, let's go to the conclusion. Physical exercise, brothers and sisters, can be an act of worship, and it can lead to worship also an idol. So dalawa po, pwedeng isang pamamaraan ng pagserbisyo sa Panginoon dahil nadidisiplina mo ang katawan mo at ikaw ang makapaglingkod sa Diyos, o pwede rin yung physical na exercise, pwedeng maging idolo. Pwedeng iyon ang Diyos mo. Mag-exercise ka lang kasi gusto mo lumaki katawan mo, maging powerful ka, at iba pang mga dahilan. So it can be both way of serving God, and it's also a way it becomes an idol. Nagiging Panginoon mo siya, parang dinudiyos mo na yun. Ano sabi ng Biblia? 1 Corinthians chapter 10 verse 14, sabi ni Apostle Paul, flee idolatry. Layuan nyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. At kung ginawa natin ng isang bagay na sobrang mahal na mahal natin at yun na lang ang ating minamahal, pinapansin, it becomes an idol. Nagiging Diyos, nagiging Panginoon natin. So sabi ni Apostle Paul, Apostle John, 1 John 5:21, we must guard ourselves from worshiping idols. Bantayan natin ang ating sarili na huwag sambahin ang anumang uri ng Diyos sa ating buhay. Anything can be your God. Sports, beauty, knowledge, and even your education, your profession, your business, pati na yung sarili mo, pwede mong Diyosin. We have a Greek god by the name of Narcissus. Sobrang niyang mahal ang sarili. He was so handsome, probably so beautiful, so talented, just like Satan. So binahal niya ang sarili niya, sobra-sobra. And that is what you call narcissism. So even yourself, you can become yourself, your God. Pwede mong gawing Diyos ang sarili mo.
So to be on the right track, brothers and sisters, about physical exercise as an act of worship, you must do something. Para po magawa natin ang physical na exercise hindi lamang para gawing idolo, gawing Panginoon, kundi para isang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos, isang pag-uri ng paglilingkod sa ating kapwa-tao. Number one, if you are not yet in Christ, you have to believe in Jesus. Sabi ni Kristo, you must believe and you must be baptized to be saved. Mark 16:16. Sabi pa rin ng Apostol Pablo sa Acts 2:38, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Magpabautismo ka, magsisi ka sa pakapatawaran ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. And number 3, if you are already convinced, now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 6, verse 2. And finally, Christ is inviting everybody. Lahat kayo na nakikinig sa radyo, nandito po sa YouTube, if you are not yet a Christian, you would like to become one, please let us help you. Christ is inviting everyone according to book of Matthew 11:28-30. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. Let's pray. Ama po naming banal, maraming pong salamat sa mensahe. Maraming salamat sa iyong salita at maraming salamat sa pamamaraan na ang aming pisikal na katawan ay gamitin namin para kami lumakas, para kami makapagpatuloy na mapaglingkod sa inyo, makapagsamba at makalingkod din sa aming mga kapwa-tao. Pagpalain niyo po ang istasyon na ito, ang ating mga sponsors, ating mga partners, lahat ng subscribers, listeners, upang sa gayon ang kapurihan sa Panginoon ay mapuntas po sa inyo. Salamat sa radio station na ito, sa mga tumutulong na may pangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng radyo at pamamagitan ng YouTube. Bless also our YouTube subscribers and the YouTube management. We ask the Lord to continue to forgive us of our sins, and we praise you for your goodness and for your mercy upon us. Through Christ we pray. Amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Salvation, host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.